Sir, Oh, ano? sisend mo mamaya yung PPT, sir. Hindi. Ito na nga, naka-record na nga eh. Okay. Mahirap ka rin eh, no? Let's start. So, dito, discuss ko lang to. Shortcut ko na lang para medyo bumilis din. Medyo mahaba kasi. Baka rin kasi na-discuss na rin to ni Sir Floyd. Yun. So, software muna tayo. Alam niyo na dapat yung difference ng hardware sa software. So, sa software, yun na. Doon nakasama yung mga software application like operating system, Photoshop, Microsoft Word, yung mga apps na ginagamit natin sa loob ng physical computer. So, ang software ay component of a computer system which refers to the set of instruction written in a code that computers can understand and execute. Another name for that set of instruction is program. Yun. And then, yung OS naman natin is the most important software that runs on a computer to manage the computer's memory and processes. As well as all of its software and hardware, it also allows you to communicate with the computers without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer is useless. So meaning, ito yung pinaka-software na kailangan nyo i-install kapag kayo ay gagamit na ng computer. Okay? So yung mga hardware parts or yung physical parts ng computer nyo, hindi yan mag-work kung walang operating system. So yun yung pinaka-first software na kailangan natin para mag-work. So after that, kung may OS na, doon na lang natin dadagdagan ng mga ibang software application na kailangan natin. So ano-ano pa ba yun? Pwede kayo magdagdag kahit sino dyan. After ng OS, anong application software na pwede natin install? Sige nga. Sagot. Tigil ko to. Ano, wala akong kausap? O sige, hanggang dito na lang. End ko na. Wala akong kausap. Tutuloy ko pa ba to? Ano yun, sir? Utang na, sabay pa kayo. Narinig nyo ba ako? Baka hindi. Malinaw ba? Medyo Konti, sabi. narinig. O yan, di ba may tanong ako. So after ng OS, kunyari may OS na. For example, Windows 10, nakapag-install na kayo. So ano yung pwede nyong susunod na i-install? Pag OS lang ba, okay na yun? Magagamit ko na yan ng lahat ng gusto ko. Siyempre, hindi, di ba? O like itong ginagamit ko, ano ba itong gamit kong presentation? Anong application ba siya? PowerPoint presentation. Microsoft. Microsoft Office. So, yun. Gaya ng sabi ni Sese, PowerPoint presentation. So, part siya doon sa Microsoft Office. Wag lang Microsoft pa. So, pag sinabi Microsoft Office, nandoon yung Word, Word, Excel, PowerPoint. Okay? So, ano pa? Meron pa bang iba? Kung may Office, okay na ba ako? Goods na ba ako dyan? Siyempre, hindi pa, di ba? Ano pang application software yung kailangan natin install after mag-install ng OS? Kahit isa na lang, pupusid na ako. Kaya pa isasagot. No, no? No, wala na. Wala naman tao dito. Tigil ko na to. Tatawag ako pag di sumagot. Kikik ko ha. Abing. Hari ka. Hindi ba ako mag-kick? Wala, hindi pwede. Abing, nandiyan ka ba? Bing. Walang abing. Sir, ano yan, sir? Sir, bakit, sir? Ako pala eh. Hindi pa ako naririnig. Kanino pa ako nagtatanong? Ano ba ang tanong, sir? Ang inang yan. Bukod sa Microsoft Office, ano pa yung iba mong pwedeng i-install after mo mag-install ng operating system? No? Ang mga third year to. Sige, tuloy ko na lang ha. Makinig na lang kayo ha. So, kaya nga sabi, unang i-install natin ng software is OS. So, after that, pwede tayo mag-install ng Microsoft Office. Siyempre, hindi rin gagana yung browser kung IE lang yung gagamitin natin, which is built-in na browser sa OS ng Microsoft. So, pwede tayo mag-install ng Chrome. Okay?
O ano-ano pa ba? So, yung kagaya no, kung may Photoshop kung kailangan nyo, di ba? Para mag-access tayo. Microsoft Teams, so kagaya niyan, sa may mga work dyan, pwede rin yun. Ang bagal kasi sumagot kanina pa eh. O, so yun, yung mga ibang software application na i-install natin after ng OS. Okay, so ano ba yung trabaho ng operating system? Basahin mo nga to, basarte. Basarte, basa. Asan, sir? Wala po. Ano? The operating system job. Your computer operating system, OOS, manage all of this software and hardware on the computer. Most of the time, there are several different computer programs running at the same time, and they all need to access your computer's central processing unit or CPU, memory, and storage. The operating system coordinates all of this to make sure each program gets what it needs. Okay, goods. So meaning yung operating system, siya yung nag-handle ng mga physical parts or yung computer hardware natin. So without that, hindi gagana yung ating mga components. Okay? So kagaya nga niyan, sabi natin, hindi gagana ang computer hardware kung wala rin computer software. Okay? So sa kanya nang gagaling siya nagpa-process lahat kung paano siya gagana. Yung OS. Okay? So types of operating system usually preloaded on computer. You buy. Most people use the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade or even change OS. The three most common operating system for personal computers are yung Microsoft, Windows, Mac OS, and Linux. Familiar naman lahat yan, di ba? So Windows, Mac OS, and Linux. So meaning, kapag ka bumili ka ng brand new computer or kahit na second hand, mostly ang operating system na nakalagay dyan is Windows, Microsoft. Okay, so it depends na lang on you kung gusto mo bang palitan ng Mac OS or ibahin mo ng version ng Windows. Okay, ano ba yung operating system na to? Types. Continuation pala. So modern operating system use a GUI. Lets you use your mouse to click icons, buttons, and menus, and everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text. So like nung nagagawa natin ngayon. So ang OS, meron na siyang graphical user interface. Okay, so nag-start niya ng Windows 1 hanggang Windows 11. So mamaya later on, may papanood ako sa inyong video kung paano yung evolution ng operating system nung unang panahon hanggang present ngayon. Okay, each operating system GUI has a different look and feel. So if you switch to a different operating system, it may seem unfamiliar at first. However, modern operating systems are designed to be easy to use. And most of the basic principles are all the same. Okay, yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, different look and feel. So, depende yan sa pagde-design. Okay? Now, yung Microsoft Windows naman created Windows operating system in the mid-1980s. So, there have been many different version of Windows, but the most recent one ay Windows 11 na. Luma na lang kasi itong presentation na to. So, yung 10 na-release ng 2015, ayan, and then pababa. May 12, may Windows 8, may Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 98, and then yun na. Mamaya makikita nyo naman yun. So, comes preloaded on the most new pieces which helps to make it the most popular operating system in the world. So, sino po ba yung nakaabot dito na gumamit na ng Windows 7? Kahit mag-raise na lang ng hands kung ayaw yung sumagot. Gusto ko lang makita. Pascual na ba? Dalawa lang. Okay, so yun yung mga matatanda. So ibig sabihin, ayan, kasama si Villanueva. So ang naabutan ko na kasi Windows 10. So kung naabutan mo pa yung Windows 7, tanda mo na pala. Okay, so ayan, ayun na, yung mga nagtaas ng kamay, kilala nyo na yan. So evolution ng Windows OS, ito naman yung mga logo. Okay, so ayan, yung Windows 1 noong 1985, ganito siya. Tapos ayan, ina-upgrade. So kung mapapansin nyo, Windows or Microsoft Windows, yung logo niya, bintana. Okay, so doon nagmula yung pangalan and then sa logo, pinares niya rin. Okay, so yan, makikita nyo puro Windows yan or in Tagalog, bintana siya. Okay. Ayan, yung Windows logo ng Windows 1 hanggang 10, may 11 na. And then ito naman yung desktop ng Windows 10. No? Familiar naman tayong lahat yan. Now, pagdating naman sa Mac OS, pakibasa mo nga, Pascual. Dali! Kala ko ba nagmamadali kayo, Pascual? Dali! Mac OS.
previously called OS X, is a line of operating system created by Apple. It comes preloaded on all ano yun? Macintosh Besa Macintosh. computers, Macintosh computers, or Macs. Some of the specific version include Mojave, released in 2018, High, High, sino to? High Sierra 2017 and Sierra 2016. Mac OS user account for less than 10% of global operating system, much lower than the percentage of Windows user, more than 80%. One reason for this is that Apple computer tend to be more expensive. However, many people do prefer the look and feels of Mac OS over Windows. Yun. Okay. So, ayan. So, punta tayo dito. Gaya ng nabasa ni Pascual. So, ang global percentage ng Mac OS is less than 10% lang. So, meaning, ang may malaking share market pa rin is yung Windows user. Kaya nga lang, syempre, one of the reason nga daw for this is that Apple computers tend to be more expensive. So, yun nga, mahal siya. Pero, maraming tao na prefer pa rin yung look and feel of macOS. Kumbaga, parang, feeling mayaman kung ganon. Okay? So, depende. Depende naman sa'yo. Kung may pera ka, why not? Kung kaya mo naman. Pero kung hindi, mag-stick tayo dun sa which is mas mura na practical. Okay? So, ito naman yung evolution ng macOS. Ito yung desktop niya or GUI ng 1984. Tapos, ito naman yung 2012. Okay? Tapos, yan. Leopard, Snow Leopard, yan. Yung mga versions niya is mga pangalan. Okay, kagaya niya hanggang Sierra. Ito rin, sample din ng macOS. Yan. So, Linux naman, basa mo nga, Tamayo. Linux is the one. Linux is a family of systems which mostly can be modified and distributed anywhere around the world. It's different from proprietary software that Windows system and the business and product. But also the advantages of Linux are it is free and there are many different distribution versions you can choose from. Linux users come from less than 6% of global operating systems. However, one Linux repository relatively easy to Yung naman naintindihan. Naintindihan nyo ba? Sorry sir, nasa biyahe po kasi ako. Sorry, palang galing sa biyahe. Okay lang. Kaya ulitin ko na lang. So, Linux, pronounced as Linux, is a family of open source operating system which means they can be modified and distributed by anyone around the world. So, meaning, yun yung tinatawag natin, basta free, open source yun. So, meaning, hindi katulad ni Microsoft and Mac na pwede lang mag-develop sa kanila is yung may-ari. So, kapag kay Linux, yun, kung kaya mo mag-develop ng OS, pwede mo siyang i-modify. Kung gusto mong ibahin, pwede. Open source siya. So, this is different from the proprietary software like Windows which can only be modified by the company that owns it. So, the advantage of the Linux are it is free. Walang bayad. And there are many different distributors or version you can choose from. Linux users can account for less than 2% lang naman siya. Okay? So, bakit kaya 2% lang? Hindi kasi katulad ni kahit free siya, 2% lang yung market share niya globally. Kasi nga, since na open source siya, yung mga tawag dito, kagaya ng like Windows updates, wala. Mas prone din siya sa tawag dito, virus. O pwede rin gano'n. Pwede rin namang hindi. Kasi nga, most of the virus is mostly gumagana sa Windows. So, kasi since yun yung malaking market or maraming gumagamit na end users. Okay? So, depende pa rin naman sa tao. Yun nga lang kagandahan kay Linux. Kung ikaw ay developer, pwede mo siyang pag-aralan. Pwede mo siyang i-modify. Anyway, ito yung example ng desktop niya. So, almost the same lang. Nag-iiba lang talaga ng mga graphic user interface.
Ito naman, pag mobile devices, alam nyo naman yan, merong Android, meron ding iOS. Okay, may Windows din. Hindi ko nababasahin ha. O, ito naman, mostly tatlo lang naman yan. Meron din naman ng Huawei. O, alam nyo naman din yung storya kung bakit gumagawa na yung ibang brand ng cellphone ng kanilang OS na pang cellphone. Kasi nga, lalo na yung Google, like hawak na ng Amerika to, yung mga mamurang cellphone like, ang tawag dito, yung mga yun, Huawei nga, sabi ko kanina. O yan, na-force sila na gumawa ng sariling OS. Okay. Familiar naman na siguro kayo. O yan, ayan yung mga cellphone natin. Ito yung Android, which is handled na ng Google ngayon. Server operating system, ito naman yung network OS. So, hindi to common na ginagamit natin. So, ito pwede nyong malaman kung paano siyang gamitin kapag may subject na kayong system administrator. Parang next sem pa yata. Ayan. Ito, network OS pa rin yan. Continuation ng Windows Server. System. Mag-i-skip lang ako dito ito na tayo. Dito. Sige, ito na lang. So, we have different versions of Windows. 10 to. Pwede rin 7, pwede rin 10, pwede rin 11. Okay, may mga different versions pa rin yan. Meron tayong starter, from basic, from premium, professional, enterprise, saka ultimate. Okay? So, ano po ba yung mga differences? Bakit may mga version pa? Bakit hindi na lang isa? Pag sinabing Windows 7, ito na yun. Bakit nilagyan pa ng mga ganyan-ganyan? Okay, ang reason kasi, like kagaya ng starter, in the early beta days of Windows 7, Microsoft announced that Windows 7 Starter Edition would have a 3 application limit. This is no more than 3 applications could run at the same time. Apparently, this did not go over well with the public, and Microsoft reversed the decision. So, nung una, gawa sila ng starter version, parang nangyayari nito is may pagpipilian ka para iba, parang marketing strategy rin kasi ito. So, syempre, yung starter version, which is limited into 3 application, biruin mo, ibig sabihin, 3 application lang yung pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng Office, mag-browse ka ng internet, tapos isa na lang pwede mong idagdag, which is very limited. Kaya nga lang, Microsoft reverse, syempre nga, dahil syempre sa, yun nga, yung mga issues na nangyari. Sa Home Basic naman, this edition is designed for emerging markets only. It is for customers who are looking for inexpensive entry-level Windows experience, limited aero support, no features as Windows Media Center or yung media player, and then no multi-touch support. Okay? So ito naman yung difference niya sa starter. Pagdating naman sa premium, the edition is designed for home users and will include features like Media Center, multi-touch support, and the Aero Glass UI, and so on. So meaning, pinagsama niya lang yung starter and home basic, tapos home premium. Tapos meron na siyang features na Aero Glass. Yung Aero Glass, yung parang ganito, alam niyo naman siguro, parang transparent na tab, nakita yung background mo. Yun. Ayan, kagaya nito kung nakikita niyo sa screen. Yan, Aero yan. Nga lang, medyo hindi lang kita. Tapos, ito, professional, designed for home workers, small business, and will include features like advanced network, backup, and encrypting file system. Actually, itong tatlo na to is almost the same na. Yung professional, enterprise, and ultimate. Okay, kaya ako pinakita sa inyo bakit may mga different versions pa. Kasi baka mamaya, marunong na kayo mag-install, tapos may nakuha kayong installer from the internet, nakita nyo may mga different version. So para at least ngayon, alam nyo kung ano yung difference nila. Okay, so ang pinaka-recommended, for example, makakuha kayo ng installer na may multi-version, baka mamaya kasi mag-alok ka na ng reformat, tapos ang na-install mo is starter or home premium, which is limited. Okay, so syempre magagalit yung kliyente mo, bakit ganun? Hindi ako makapag-change ng network, hindi ako makapag-join sa network, ay sa domain, lalo na kapag may server dun sa network. Okay, gagawin nyo, if makakuha kayo ng ganung installer, lagi niyong piliin yung professional or ultimate na lang. Okay, wag kayo mag-install nitong tatlo. Kasi nga limited. So parang hindi ka pa super user. Okay? So yun tandaan nyo, nag-gets ba?
Baka mamaya kasi after nyo matutunan, kung marunong na kayo mag-install, doon lang sa mga hindi marunong, siguro some of you naman is marunong na. O for those na hindi, o ganun yung gagawin nyo. Lalo na kapag kayo na mismo yung nag-download ng mga tools na kailangan nyo. Okay? O naiintindihan, thumbs up or pwedeng sumigaw. Okay, goods. Ano pa ba? Okay, next ay record ako sana. Sana nga. Ayan. Ito yung slide na to o yung presentation na to, yung procedure na step by step kung paano kayo mag-install ng OS. So yan, syempre kailangan nyo ng USB, doon magagaling installer. Kawan ko na to, gagawin ko na lang siya ng face-to-face. Para after nun, kayo naman. Pero dapat syempre, kumpleto na ng tools na gagamitin. Punta lang ako dito. So after kasi ng installation, once na ma-install nyo na yung operating system, gaya na sabi ko kanina, pwede na mag-add ng mga drivers, ng mga software application like kagaya na sabi nila Sese kanina, Microsoft Office, and then sabi ni Ramirez, Microsoft Teams, sabi ni Tamayo, Ariba naman, sabi ni Sese, nabastos talaga si Sese. Okay, so yun, before that, kailangan i-check nyo muna yung device driver. So ano ba yung driver? Yun ba yung nagmamaneho? Siyempre, hindi. So ang device driver is operating, now that you have operating system installed, you'll need to install drivers for your devices such as video cards, network interface, sound cards, and etc. In many cases, if Windows recognize the device, drivers will be installed automatically. In some cases, generic drivers are installed and they will work fine. So, meaning, yung device drivers na sinasabi natin, yun yung mga software na kailangan para gumana yung video cards natin, lalo na kung may GPU na naka-install. Okay, so meron siyang kailangan existing software para mag-work. Okay? Yung network interface card, for example, yung desktop mo, nilagyan mo ng Wi-Fi dongle. Kailangan rin niya ng dongle, ng software para mag-work. Okay, and then yung sound cards naman. For example, hindi na-recognize yung OS mo yung ganong sound cards or yung built-in audio mo. Kapag walang drivers yun, hindi gagana yung sounds. Ganon din sa mga USB. Kung walang drivers yung USB, hindi rin gagana yung USB. Akala mo sira na. Okay? So after ng OS, you must check also the device drivers. Hindi yung mag-i-install ka kagad. Okay. Now, drivers are the small software programs that help the operating system use or drive the device whenever a device doesn't work properly as if the proper drivers has been installed. So, ito yung built-in, list of built-in computer drivers, audio, graphics. So, pag audio, ibig sabihin yun yung sound output. Okay, pwede ring input kung gusto mo mag-record ng mic. Okay, kapag graphics naman, syempre yung display. Okay, lalong-lalo na kung meron kang graphics card, video card. O yung modem naman, yung connection mo through the internet. Okay? O, minsan kasi, kahit built-in na yan, hindi pa rin gumagana yung network or modem driver nyo. Kailangan nyo pang installan ng specific network drivers dun sa specific motherboard niya. Okay? O system device driver, yun na yun. Yung mga USB port nyo, then etc. Yung mga iba pang system device driver. Ayan, audio driver, hindi ko nababasahin to. Ito rin. Ito na yung kanina. Okay, now, paano nyo malalaman kung may kulang? After ng installation, paano ko malalaman siya kung may kulang pa na drivers? Okay, so ganito. Pwede nyo type po. Ito yung example na image na Windows 10. Pwede nyo i-search na device manager. Tapos, may kita nyo, ito. Yan. So, ito yung device manager nyo. Dito nyo makikita kung may mga kulang pa ba na kailangan i-install na device driver. Like, makikita nyo ganito yung tsura niya. Yung mga exclamation point, yung mga unknown. So, ibig sabihin yan, meron pang, may nadedetect siyang
components na kulang sa software. Yun yung hahanapin nyo. Ngayon, okay? So, paano pag ganyan? No? For example, ayan, yung mga unknown devices nyo, possible na mangyari kahit alam mong may Wi-Fi, for example, laptop, may Wi-Fi capabilities yung laptop na yon, hindi gumagana kasi nga walang drivers. Okay? Pwede rin hindi gumana yung sounds. So, these are the built-in drivers na kasama. Okay? Sa laptop, maraming ganito. Okay? Kala nyo ba't ganun sira? Yun pala, kulang lang ng drivers. Okay? So, ito yung ways to install the device driver. So, meron tayong 4 ways. So, first, syempre, yung tawag dito, CD or yung manufacturer's DVD installer. So, most of the time, kapag bibili kayo ng brand nyo, meron niyang kasamang CD. So, doon nakalagay yung installer nung mga device driver, nung board na binili mo. By the way pala, maraming boards maraming nagmamanufacture ng board. So, merong MSI, may Gigabyte, yan, may Asus, may ASRock, may Intel. So, marami. So, sa dinabi-dami nun, magkakaiba rin yung software drivers na kailangan mo para ma-install mo siya ng tama. Okay? So, paano naman kung, sir, syempre, matagal na yan. Yung pagkabili ko, mga after 5 years, wala na yung CD ko. Paano yun? Pag nag-reformat ako, di wala na akong drivers. So, hindi, pwede pa rin naman kahit mawala yan. Pwede kang gumamit nito, yung driver pack solution yan. Itong software na to, dati ko siyang ginagamit. Tawag dito. Meron tayong round 2. May limit kasi to, yung Zoom, alam nyo naman yun. I-end ko muna to, tapos mag-send ako agad ng link para mag-reset yung timer natin. Gets? Thumbs up? Pwede sumigaw? Bilis! Okay.